Kaugnay naman po sa isasagawang investigasyon sa umano'y overpriced na Iloilo Convention Center at iba pang usapin, makakapanayan po natin ngayong umaga si Senador T.G. Gingonan, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, Senator Gingonan. Si Mariz Umali po ito. Magandang umaga, Mariz. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa GMA. Una po sa lahat, Senator, ano po bang nagtulak sa inyo para imbestigahan itong umano'y overpriced na Iloilo Convention Center? May kinalaman po ba ito dun sa hamon ni Senador Jinggoy Estrada? Well, marami rin nagsasabi na dapat maimbestigahan para patas ang trato at merong pinaka-importante, merong resolusyon si Miriam Defensor Santiago, Senator Miriam, na maimbestiga yung Iloilo Convention Center. So since may resolution, minarapat ko na tuloy na lang. Alright, sinabi niyo pong sisimulan ninyo ang investigasyon kapag natapos na po yung mga paghahanda ninyo. Maaari po bang malaman kung ano itong mga paghahandang ito at gaano po katagal aabutin? Yes, kasi nung in-announce namin kahapon na we will proceed with the investigation, ang hawak lang namin yung mga press release ng mga iba-ibang parties, no? So, ngayon, nag-issue kami ng letters sa mga parties involved, yung mga tao involved, na mag-submit ng mga dokumento tungkol sa issue. So, sinulatan namin si Secretary Babe Singson ng DPWH, Secretary Jimenez ng Tourism, at pati yung nag-akusar kay Senator Drilon, sinulatan namin para mag-submit ng mga dokumento. So, meron po ba kayong time frame? Once makuha namin yung mga dokumento, babasahin namin, susuriin namin ang gusto, para makapagawa ng proper questions, yung tamang mga pagtatanong. At once we have that, then pwede na tayo mag-schedule ng hearing. Marie. Alright, Senator, as early as now, sino-sino po ba sa tingin nyo yung mga kailangan ipatawag sa naturang investigasyon na yan? Well, offhand, yung parties involved, Secretary Singson, lalo na Secretary Singson dahil DPWH, public infrastructure project yan, si Secretary Jimenez, yung nag-akusar kay Senator Frank Drilon. And of course, Senator Frank Drilon is free to attend since he's a member of the Senate Blue Ribbon Committee naman. Anytime pwede siya mag-attend at magbigay ng pahayag niya. Kumbaga, voluntary po yun on his part, Senator. Hindi nyo ipapatawag talaga. He will just be invited. Si Senator Drilon. No need to call him. He's a member of the committee. Yes. Secondly, he already said that he's willing to, he's going to give his side already. Alright, ayon naman po, Senator, kay Senate President Franklin Drilon, sakaling mapatunayan daw na hindi naman overpriced yung pagpapatayo sa Iloilo Convention Center, dapat naman daw mapanagot din yung mga nag-akusa sa kanya. Ano po bang reaksyon nyo rito, Senator? Well, siguro, tapusin muna natin yung investigasyon bago natin sagutin yan sapagkat yung conclusion, may conclusion na yan, hindi pa naman naumpisahan pa nga yung investigasyon. Sa iba naman pong usapin, Senator, kayo na po mismo yung nag-imbita kay Vice President Judge Omar Binay na dumalo naman sa pagdinig sa November 6, kaugnay pa rin sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Ano po ba yung inaasahan nating mangyayari sakaling hindi pa rin po siya dumalo? Kung sakali hindi siya dumalo, sayang, pagkakataon sana na makapagpahayag siya ng sarili niyang panic, no? At we already said that we will give him patas na trato, sapat na oras para magsalita at kaukulang respeto. Pero kung hindi siya mag-attend, sayang talaga. Ang mangyayari niyan, tuloy-tuloy pa rin yung investigasyon ng subcommittee. Oo. Senator, ang sinasabi po ni Attorney J.V. Bautista at Representative Toby Chanco, magdadala po sila ng authorization letter from the Vice President himself na magsasabi na sila po yung talagang representatives. So, hahayaan na po ba sila kapag meron silang dalang papel na ito? Kasi nung nagkaroon po ng pagdinig nung Thursday sa subcommittee, hindi po sila hinayaang magsalita. Well, nasa subcommittee yan sapagkat I'm sure dadalhin nila yung papel na yan kung sakasakali mangyari yan. Dadalhin nila yung papel na yan. No, but on Thursday, yes, Senator, on Thursday daw po ay dadalo sila at magdadala sila ng authorization letter. So, pag may dala po silang authorization letter, they will be allowed to speak before the investigation, Senator. Well, ganito na lang. Ayoko mag-comment yan sapagkat gusto kong
makatanggap ng opisyal na sagot galing sa opisina ni Vice Presidente. Iba yung press release, iba yung chismis, iba yung opisyal na natagnap ka galing sa opisina mismo ng Vice Presidente. So yung official ang inaantay ko. I was hoping yesterday sana dahil Monday, no? First day of the week. I hope naman by the end of this day meron na tayong official response galing sa office ni Vice President. Okay. Senator, pasensya na kayo pero may mga kritiko po ang nagsasabi na porket kaalyado po, walang kibo po ang Senado. Bukod kay Drilon po ba, ano po bang mga nakabimbing investigasyon ng Senado? Well, yung sa Malampaya, nandyan pa rin. Kino-coordinate lang namin yung oras ni Susan Garcia ng Commission on Audit sapagkat busy siya ngayon sa pagte-testify sa Sandigan Bayan. So, kino-coordinate lang namin. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Senator TG Gingona, Chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee at syempre abangan po natin ang nakatakdang pagdinig sa Huwebes. Maraming pong salamat. Salamat din, Maris.